pwede po ba yung mga nasa likuran, medyo magsiksing ka naman tayo rito sa unahan para lipat tayo ng konti dito. Sa unahan. Yan. Sige lang, kahit isang linya lang. Ayan, bungal-bungal tayo. Oo. Alam niyo po, normal po ito kasi maraming mga once a month lang or twice a month lang nakakalabas at inihanda ang mga off sa susunod na Sunday kasi yun ang ating Christmas party. Yun, no? Welcome back po, mga kapatid. Maganda po kayo sa hapon. Ayan, alright. Okay. Excited na tayong lahat para sa Christmas party. Of course, it will be a day of fun, a day of food, at a day of, friendship. Ayan, FFF. FFF tayo. At alam ko na tayong lahat ay malayo sa ating family, tama? And of course, pag tayo malayo, doon tayo sa second family natin pumunta. So ang bahay po namin ay open sa December 25. Sa mga gustong pumunta ron, pwede po kayong pumunta sa bahay namin kung wala naman kayong mapuntahan kasi sarado ang mga patay-sindi. Ang mga Christmas light, sarado. Meron na siya. Okay? Kung saan-saan man tayo pupunta na lang kayo. May i-entertain kayo ni P-Bless at magluluto siya ng mga masasarap. Kung sino yung mga available during that day. Na? May video, okay. Merong entertainment room. Pwedeng mangaroling, pero 18th floor yon, medyo kailangan lilipad kayo ng konti doon sa labas. Alright. Okay, sino man dito last week? Last week, yan, no? Ano ang ating takeaway last week? Ang dami. Hindi pagkain na. Kasi nung Sunday, ang daming dala ni Inay. Grabe. Ano na ako sa mga ilan namili siya para sa may karinderya pag-uwi. Ano gusto mo? Munggo? Ano gusto mo? Paksi? Gusto mo ng igado? Ano gusto mo? Gusto mo pa ng bopis? May bopis pa. Oh, tapos may pakbe. Tapos meron pang siguro mga 10 o 15 na binalot na yun ang padala. Pero hindi yun ang tinutukoy ko. Anong takeaway natin sa message nung last Sunday? Ano bang topic natin last Sunday? Big God, big God, big God. Yan. Big God, big dreams. Diba? Ano ba ibig sabihin ng big? Malaki. Malaki saan? Malaki palaban, malaki pataas. Yan. Pag sinabing big, malaki. Malaki ang pananampalataya dapat natin. Big dreams. Malaki ang pangarap. Yan. Tayong lahat ay sarili na nga nating pangarap ay minamaliit pa natin. Yan ang katotohanan. Kasi nilalapit o dinidikit natin ang ating mga pangarap sa kakayahan natin. Sa kung anong meron tayo at kung ano at gaano kapaldo ang ating mga bangko. Yan, di ba? Ang ating mga pangarap ay ina-associate natin sa mga graduate ng ating mga anak. Ilan ba ang nakagraduate sa mga anak natin? Ilan na ba ang nag-iintrega sa kanila? O sila pa, tayo pa rin ang nag-iintrega sa kanila? No? 40 years old na, pinapadala niyo pa ng sustento. Praise the Lord, ang babait ninyo. Amen? Pero hindi doon. Di ba, napakaganda ang plano ng Diyos para sa atin. Because we have a big God, dapat ang ating mga pangarap sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, dapat malaki din. At subukan ninyo ang Diyos nyo, dito magkakaalaman. No? Subukan ninyo ang inyong pananampalataya kung gaano talaga kalaki ang kayang gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Now, na-encourage tayo last week. At ngayong linggo ay itutuloy natin ang ating series na Big, Go Big. Diba? Go Big. Yan ang ating series for this month.
At medyo inilayo tayo sa Christmas message, pero siyempre, doon pa rin papunta kung gaano kalaki ang ating Diyos. Okay, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa isa pang principle, isa pang facet ng pagiging yung ating pag-go big when it comes to our God. Alright, sino sa atin ang medyo malalakas ang mga kamao? Mahilig mag-exercise. Sino sa atin? Di ba? Yung iba sa atin, kaliwan kanan ang kanilang pag-exercise. Left, right, left, right, left, right, then, mga malalakas, kumain! Pero alam ko, lahat tayo dito sa Singapore ay talagang nagbabanat ng buto. Tama? Wala naman sa pinirmahan natin, pero tayo ay talagang mala Spider-Man. Right? Pati yung mga pagkataas-taas na mga kisame ay pinapalinis sa atin ni Ma'am. Ay talaga. Ang kanyang pagkalaki-laking aquarium, gusto niya doon tayo, lumusong tayo doon at linisin yung aquarium. Tama? Di ba? Yung kanyang sasakyan, kakalinis lang kahapon o kanina. Sabihin na naman sa'yo, pwede bang paki-wash mo ulit yung aking sasakyan bago kasi. Di ba? Di ba? Wala naman sa pinirmahan natin. Pinirmahan natin ay mag-alaga lang ng bata at magluto para sa kanila. Kung ano-ano na ang pinirmahan natin. Kung ano-ano na pinapagawa sa atin. Pero ang isa sa principle na gusto kong ituro sa inyo, tayo na mga nag-exercise, tayo na mga merong ginagawang major activity, alright, ay kailangan meron tayong preparation, tama? Meron tayong dapat gawin. Pag gagawa tayo ng major activity, ano yung dapat nating isinasaalang-alang muna? Halimbawa, mag-exercise tayo. Diba? Bago tayo, hindi naman kagad babanat tayo ng sumba-sumba na kagad tayo. Baka mabalian tayo ng mga kung ano-ano, di ba? Anong gagawin natin? Warm up! Ano pa? Stretching! Tama, ano pa? Kumain! Alright, okay. Ang pinaka talaga na ginagawa natin bago tayo gumawa ng isang major activity, yung medyo strenuous na activity, na yung pangmalakasan ng mga aktibidades, dapat tayo ay nag-stretching. Tama? Medyo ganun-ganun muna tayo, di ba? Tapos, ganun-ganun natin yung mga, bago tayo umakyat at magpunas-punas ng mga kisame, di ba? Nag-stretching tayo. Kasi kung hindi tayo mag-stretching, ano mangyayari sa atin? Baka tayo ay mapahamak, tayo ay magkasakit, magka-muscle injury, sakit-sakit ang mga balakang, di ba? So dapat tayo ay nag-stretching din. So bago tayo sumabak sa isang major activity, dapat tayo nag-stretching. Kaya yun ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ito yung season of stretching. Stretching season. Yan. Di ba? Kaya kailangan natin mag-stretching. Hindi katulad ni Deacon Karen na pinapauwi siya kagad kasi you're stretching your time Sabi niya gano'n ng kanyang amo. Kasi ang uwi niya dapat mga alas 5, alas 6, dapat nandun siya sa bahay yata. Kaso medyo minsan nagme-message, "Ma'am, I'll be late you stretching again Kaya sabing gano'n sa kanya. So huwag gano'n na kind of stretching. Alright? So, ang ating pong pag-uusapan ay stretching. Pag sinabing stretching, ito yung medyo mapapaisip tayo when it comes to our spiritual life. Bago matupad yung mga pangarap, yung mga panaginip na ibinigay ng Diyos sa puso ninyo, ay merong mga stretching na ginagawa ang Diyos sa atin. Meron siyang pagpapalawig o pagpapalawak ng ating kaisipan. Halimbawa, ang binigay kay Ate Jaina ay nagkaroon siya ng panaginip na siya ay isang magiging tagapagmay-ari ng isang malaking supermarket chain sa lugar nila. At talagang, hindi mo naman maiisip yun ng ganun-ganun lang, di ba? Kung ang ating Diyos, siya ang source ng ating mga panaginip. Pero kung ang mga panaginip nyo ay medyo mapapahama kayo, ay hindi yung galing sa Diyos.
Ha? Lagi niyong napapanaginipan si Dudong. Okay, na yung blue eyes na yan, ha? Yun. So may mga panaginip tayo, may mga pangarap tayo na ibinibigay at dinideposit ng Diyos sa atin na tayo ay na-excite. Pero, minsan, napapaisip tayo, Lord, pangyayari ba yun? Totoo ba na magkakaroon din ako ng supermarket? May-ari ako ng supermarket. Tingnan mo, hindi nag-amen si Ate Jaina. Hindi niya tinatanggap na isang araw ay magmamay-ari siya ng supermarket. Alright? Pero bago yun, when He deposit a dream sa atin, ay pinapalawig muna ng Diyos ang ating kaisipan bilang isang dreamer. So, ibig sabihin, yung kapasidad natin na pwede. Kung hindi nyo maarog sa isipan ninyo na pwede, i-stretch kayo ng Panginoon sa inyong pag-iisip na pwede at potential. Pwede yun na mangyari. Amen? Ngayon, kung ang ating pag-iisip ay nililimitahan natin ang napakalaking Diyos sa napakaliit nating pag-iisip, doon nagkakaproblema. Kasi nag-expect tayo na meron kagad tayong supermarket, pero ayaw naman nating magpa-stretch. Tama? Okay, yung prinsipyo na yon na ang stretching ay kasama sa expansion na nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Para sa mga medyo nagpapa-expand ng katawan, walang problema. Hindi na kailangan ng stretching yan. Pero yung mga bagay na parang mahirap ma-achieve, na parang wala sa hinaka mo na mangyayari sa buhay ninyo, doon tayo sinusubok ng Diyos, ini-stretch tayo sa capacity ng ating pag-iisip. Amen? Sa capacity na yon, na pinapalawak niya ang tayo, bawat isa sa atin. Alright? At yung stretching season na yon, yung pagbabanat ng Panginoon ay hindi considered punishment sa atin. Kasi minsan, tayo, tinitingnan natin yung nangyayari sa atin. Ako, Lord, pinaparusahan mo na naman ako. Lahat na ng kasalanan na naisip mo at yung gagawin mo pa, inihihingi mo na ng tawad. Tama. Lord, iligtas mo lang ako dito. Ilayo mo ako, mabayaran ko lahat itong gulong ito. Malusutan ko lang itong gulong ito. Magbabago na talaga ako. Pero, ang stretching ng nanais na at pinapaalaw ng Diyos sa buhay natin ay hindi para tayo'y parusahan. Amen? Sinong naniniwala doon? Hindi kayo pinaparusahan ng Diyos. Yung nangyayari sa inyo na parang very inconvenient, very unimaginable, na parang, Lord, bakit ako? Nakapag-aral ako, mataas ang degree ko. O, di ikaw natin. Pero nandito ka sa Singapore. Amen? Yung stretching na ginagawa ng Lord sa atin, it is not a punishment for us, but it is to prepare you for the bigger dreams na binigay ng Panginoon sa inyo. Amen? The bigger the dreams, the bigger the purpose, the bigger your life can be na nais ng Diyos, the bigger and the wider the stretching He will allow your life to have. Hindi po pwedeng petix lang. Hindi po pwedeng parang wala. The bigger the purpose na gagawin mo, hindi po pwedeng parang wala lang and then all of a sudden manager ka na, all of a sudden ikay may-ari na ng bangko, all of a sudden ay million na. Lahat ng mga quick fix, lahat ng mga quick riches, most likely ay napapahamak sa dulo. Because you are not prepared doon sa purpose, sa big dreams na nais ng Diyos sa inyo. That is the very reason kung bakit meron dapat stretching na nangyayari. Because when you are in that position, nang walang stretching na nangyayari, I tell you, parang sa pag-exercise, sa dulo, kaduluduluhan, mapapahamak ka. Baka makalimutan mo ang Diyos. All of a sudden, maayos na ang lahat. All of a sudden, milyonaryo ka na. Hindi mo alam may handle ang pera. Nung kukunti pa lang ang pera mo, di ba?
Hindi mo alam i-manage. Pero nung meron ng milyon, aba, di lalong nahirapan. Amen? Amen? You need to grow big internally. Internally, tayo muna, bago tayo i-expand ni Lord yung mga bagay around us. Internal muna. Kaya yung mga bagay na inaalok ng kaaway sa atin, pinapadaan sa mata natin, di ba? Uy, quick money. Uy, sige mo, 1% lang ang ano nito, ang bibigay ko sa ito. Pero pagkaliit-liit doon sa pinanuhan mo, kailangan palang bayaran mo na kagad ng after 3 days yung kalahati ng premium na yung hiniram. Naku, doon tayo napapahamak sa mga ganyan. Alright? So before we experience yung bigness na yon, yung purpose na yon ng ating Panginoon sa buhay natin, the Lord wants us to grow internally yung ating character, yung ating resolve, yung ating pananaw, yung ating culture, yung ating stand sa ating sa harapan ng ating Panginoon, so that when we are in the bigness of God na nais ng Panginoon na ibigay sa atin at iparanas sa atin, we are not shaken. We are not parang madaling matumba or magbibend. Kasi tayo ay medyo sinubok na ng ating Panginoon sa stretching season. Thank you po. Marami pong salamat. Ang sabi ng Isaiah, ito yung principle ng expansion ng ating Panginoon. Ang sabi ng Isaiah 54, verse 2 to 3, ang sabi rito, enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare. Lengthen your cords, strengthen your stakes, for you shall expand to the right and to the left. And your descendants will inherit the nations and make the desolate cities inhabited. Napakasarap na namnamin. Sa Tagalog, napakaganda nito. Pero wala kaming version ng Tagalog ngayon na nagawa. But I tell you, ito yung secret, yung principle na nais ng Diyos sa atin na matutunan natin bilang isang Kristiyano. Lalo na't ngayon, we are in the season of moving sa orchard. Doon magkakaalaman. Alright? Doon magkakaalaman kung kayo ay stable na. Kasi doon, sama-sama tayo doon. Hindi na namin kayo mamomonitor. Hindi na kaya ni P-Bless na malaman na, uy, wala si ano, hindi ko nakita si ano kasi we will have a big place doon. Napakaganda. Kasi part yun ng expansion na nais ng Lord na maranasan din natin sa orchard. And starting next year, tayo doon ay doon na sasama-sama. Ang service po natin doon ay 1:30 doon sa Orchard Tower. At marami tayong mga kailangan ng mga serve team doon para tayo ay ma-assist yung mga tao na papasok doon. At hindi lang tayo nandun din yung iba't ibang mga services sa Bible House, sa Odeon Katong, magsasama-sama tayong lahat doon. Starting next year. Alright? Wala na tayo dito. Siguro hindi ka alam kung ano pang magbabago. But in preparation for that big change, dapat ready ang mindset natin sa change na ginagawa ng Panginoon para sa ating congregation. Alright? Amen? Amen po ba? Alright. Ang number 1, ang sabi rito, gusto kong makita natin, enlarge. Gusto kong makita ninyo. Enlarge the place of your tent. Ibig sabihin, when the Lord gives us, yung capacity natin, wag natin, yung laging sinabi ni P-Bless na, wag niyong dalhin yung mindset natin dito sa Katong Shopping Center pagdating natin doon sa Orchard. Because everything will change. Yung mga ginagawa natin pagpasok natin, may mga pakulo tayo, may mga, although it is yung culture na meron tayo, masaya tayo lahat, maingay tayo lahat, di ba? Yun ang culture natin. Pagdating natin doon, medyo tayo ng konti,
Kasi it will be a place of as a sanctuary na nagpipray ang mga tao. It will be a place where from other congregation, from other services also makikita, and you will we will become one congregation. Alright, so yung unang-una, enlarge your tent. Ibig sabihin, God gives us a bigger vision before we feel that we are ready. Ibig sabihin, yung sa hinagap ng ating mga isipan, iniisip natin, hindi doon natatapos. Alam niyo po ba ang ating tech team? Ang ating tech team doon, very sophisticated yung mga gamitan doon. Right? Yung naisip natin na, ito lang tayo. Wow, ano ba yung ginagamit natin dito? Software. Ha? Ano ba ginagamit natin dun sa Yung software doon, kakaiba. Kasi ang daing monitor, ang daing pinipindot. Aba, ang ating tech team biglang nag-enlarge. Biglang ang capacity nila to adapt doon ay kailangan nilang sumabay. Ganon din sa mga ushering team natin. Diba? Pagdating natin doon, hindi na tayo pwede yung, kasi iba na, ang lugar na yun ay maraming kahit na sino pwedeng pumasok, at yung lugar na yun pati ay hindi maganda ang kanyang, ang kanyang, ano tawag dito, ang Singapore ay hindi maganda ang tingin sa lugar na yon. But we will be standing there sa lugar na yon. Kaya hindi po pwedeng yung galaw natin ay galaw ng mundo doon sa lugar na yon. Amen? So magbabago, the Lord wants us to have a bigger vision before we even feel ready. Ganun din sa ating mga Kristiyano, minsan, Lord, hindi pa ako ready na magpabaptize. Kailan ka magiging ready? Ano ba yan? Sino dito yung nagpabaptize na? Pagpatirin nga, magkakahulihan. Pagkitaas ang kamay. Alam niyo mga anak, I tell you, when it comes to God, huwag niyo nang patagalin when it comes to God. When it comes to the world, mga pautang, malaking pera, walang catch, and all that, medyo mag-isip-isip kayo. Yung mga nanliligaw sa inyo na mga parang totoo, pero parang too good to be true naman ito, blue eyes to, tapos bigla ako pinakausap. Baka may mas pang-isipan yung mabuti. Pero I tell you, when it comes to God, and all the things of God, wag na kayong magpatumpik-tumpik. Kung kami na mga pastor, pumusta kayo na may impyerno. Sinasabi ko sa inyo, pumusta kayo kung merong heaven and hell, huwag niyo na pag-isipan yung heaven. Pumusta kayo na merong impyerno at ayaw niyo dun sa impyerno. Amen? Whether totoo hindi, pumusta kayo na merong impyerno. Amen? Amen? Hallelujah! Enlargement starts internally sa atin. It starts with our thinking, starts with our faith, starts with our expectation. Yung ating pananampalataya, lakihan natin. Yung ating expectation, lakihan natin. Yung ating mga pananaw sa buhay, lakihan natin. Yung ating pag-iisip, lakihan natin. Enlarge your tent. Yan ang sabi ng verse natin. Hindi yung, namimiss ko na yung group namin. Gusto ko yung sama-sama lang kami. Hindi na kami nakakabanding. Huwag na yung iba, ayoko na dyan. Di ko naman sila ka-close. Ayoko naman dyan. Hindi nga ko lang kabati yung na yan. At sungit-sungit niya, no? Okay na. Enlarge your tent. Kasi yung mga, you'll never know, yung katabi ninyo, one day, milyonaryo yan. Tingnan niyo yung mga katabi ninyo. Kaya magpakabait kayo, sabihin niyo sa kanila, Be, tapigin ninyo, Be, wag mo akong kakalimutan. Sabihin niyo naman, Be, magpasalamat ka, katabi mo ko ngayon. Kasi one day, pag ako sumikat, hindi kita makakalimutan. Enlarge your thinking, enlarge your faith, enlarge your expectation sa Panginoon. Hindi yung parang nag-pray ka, Lord, sasagutin mo ba? Ayun na, nagrigat na. Umutang aksan. Ito na naman. Umutang na lang ako. Parang hindi naman darating ang sagot ni Lord. Sabi ng mga Ilocano. Awang ganon. Amen! Di ba? It starts with yung enlargement ng ating pag-iisip. It starts internally. Di ba? Parang si Abraham.
Sinabi ng Genesis 15:5, sinabi sa kanya, ano bang ibibigay mo sa akin, Lord? Sabi, ano bang ibibigay mo sa akin para ako i-bless mo? Sabi niya. Di parang kasi wala pang anak si Abraham eh. Sinabi ng Lord sa kanya, tumingin ka sa kalangitan. Ibilangin mo yung mga bituin. Ganyan karami ang iyong magiging descendant. So, ibig sabihin, may mga bagay sa atin bilang isang Kristiyano na nililimitahan natin yung kayang gawin na enlargement ng ating Panginoon sa buhay natin, all because doon sa current situation natin. Si Abraham matanda na, wala pang anak. Paano naman siya makakahabol doon sa descendants na sindami ng mga bituin sa kalangitan? Yun ang sabi, parang hindi posible. Pero sinabi ng Diyos doon sa verse, inilabas siya, halika, lumabas tayo. Tumingin ka sa langit. Ganyan karami ang magiging descendants mo. Pag sinabi ng Lord sa inyo, halika anak, lumabas ka dyan sa iyong pag-iisip ngayon. Think outside the box. I am a big God. Malaki akong Diyos. Gaano ba karami ang gusto mo? Baka mawindang ka kung ibigay ko sa iyo. Think differently. Yung pinagdadaanan mo ngayon na parang maliit, makipot, masakit, ang daing mga nakakasakit na damdamin na binibigay ang mga tao na yon. Meron lang dapat kayong, ito wala sa notes ko, meron lang dapat kayong dalawang ipagpasalamat na tao sa buhay ninyo. May mga mentor kayong makakausap na mag-provide sa iyo ng ways and means na tuturuan kayo based sa kanilang experience. Or hindi man, tignan nyo ang buhay nila kung papaano sila sumunod sa Diyos at meron kayong mapupulot. Pangalawang klase ng tao na dapat ninyong ipagpasalamat sa Diyos, sila yung mga tormentor. Mentor plus tormentor. Kasi sila yung mga taong nananakit sa inyo, na they are putting you down, they are pulling you away from the things the Lord wants you to have. Sila mga tormentor ng buhay ninyo, pero sila rin ang mga taong nagbibigay sa inyo ng way na mag-iba ang thinking ninyo. Bakit sila ganun sa akin? Bakit ganun sila mag-isip sa akin? Bakit ba meron akong ganito? Yung patience ninyo nabubuo. Yung kagalingan ninyong mag-isip ng dahil sa mga sinasabi nila na mga napapaisip din kayo. Yung mga bagay na hindi nyo alam na lumalabas sa inyo, pero dahil tinotorment kayo ng mga taong ito, mga kaibigan, pamilya, minamaliit kayo, mga amo na talaga namang, nako, araw-araw, walang puknat, 24/7. Walang positive na lumabas, puro negative. Amen? Pero you are what you are now because of them. Amen? Isipin ninyo, palakpakan ninyo ang Diyos. Hallelujah. Enlarge your thinking. Praise the Lord. Hallelujah. Pangalawa, ang sabi nito, asa na yung verse natin na? Pangalawa, ako, ang dami ko pang gustong sabihin, praise the Lord. And let them stretch out the curtains. Stretch out the curtain. Alam nyo sa tent, pag tayo nagka-camping or nakapanood na tayo ng mga nagka-camping, di ba? Hindi pwedeng loy-loy. Yung ganun lang. Tapos, sige. Hindi ka, hila mo dyan. Ay, hindi ka pabanig, bagal-bagal ka dyan. Hilahin mo. Hindi na ma-enjoy yung tent kung ito'y parang tent na loy-loy lang. Tama ba? Ano ba yung loy-loy? Yung parang law-law, parang ganun lang. Yung hinihila. But in order for you to enjoy yung tent, kailangan yung tent ay fully stretched. Para kayong nasa paraiso pagdating nyo sa loob. Tama, hindi yung para tayo nasa payatas. Oo, mahami lang ng content. Ako, makikita na tayo dito. Ganito ang mga itsura natin pag lumipad na itong ano na yan. Stretch! God puts you beyond your comfort zone. Kasi minsan, walang learning, walang pagbabago, walang advancement pag ikaw ay komportable. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga natututunan nyo, lahat ng may alam kayo ngayon, lahat ng mga dunong ninyo, nanggaling yon doon sa panahong kayo ay nakaranas ng discomfort. Wala kayong matututunan sa komportableng buhay. Sinasabi ko sa inyo. Nung tayo'y mahirap,
At wala tayong makain, natuto tayong maghanap. Natuto tayong magtrabaho. Natuto tayong tumulong sa magulang natin. Maalam tayo na pag tayo ay maagang gumising at tumulong sa nanay, meron tayong pambaon sa eskwela noong mga panahon na yon. Si Pastor Henry, maaga yan na nasa bukid. At mga kwento niyang nakakatuwa. Pero alam mo yon, it made him who he is today because of his experience. Hallelujah. Praise the Lord! Kaya huwag niyong titignan ang inyong mga past discomfort sa buhay or yung current na discomfort ninyo. Meron man kayong tormentor ngayon. Yung discomfort ninyo will make you stretch you to the capacity na kakailangan ninyo doon sa nais ng Diyos na pagdadalhan sa inyo. Woo! Hallelujah! Nagigets nyo ba? Nagigets nyo? You are where you are right now because the Lord wants you to enjoy this. Kasi kung wala kayo dito lang kayo pupunta at the end. Doon kayo gustong papuntahin ni Lord. Amen! Amen! Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Stretching means discomfort, inconvenience, unfamiliar na territory. Stretching means expansion. Ang isang tent, pagka hindi mo hinatak, konti lang ang space nyo sa loob. Pero pag hinatak nyo ng sarap-sarap na hatak at talagang stretch out, tama ba, Pastor? Sa mga nagka-camping sa East Coast, pagka ganda-ganda ng tent na talagang hinatak, makikita nyo sa loob ang luwang ng space ninyo. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag niyong mamaliitin ang discomfort. Huwag niyong mamaliitin yung inconvenience na meron kayo ngayon. Huwag niyong mamaliitin yung unfamiliar na experience na meron kayo. Pastor, hindi ko to na-experience sa Pinas. Bakit ba naman nandito na ako sa Singapore, the land of milk and honey? May pa-bonus. May mga amang nagbibigay ng down payment ninyo sa bahay. Na wala kami, mga kapatid tayong gano'n, di ba? Bakit gano'n? Di ba? Yung discomfort natin dito will hone us and expand us and stretch us. Yung capacity natin doon sa land na gustong pagdalhan sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Appear nga kayo dyan sa mga katabi ninyo. Praise the Lord! Woo! Hallelujah! Pangatlo, ang sabi rito, do not spare, wag magsasayang. Wag magsasayang, ibig sabihin, yung mga nangyayari sa inyo, wag niyong sayangin yung lesson. May natutunan na nga kayo, gagawin niyo na naman. Nahuli na nga kayo, maya-maya konti, gagawin niyo na naman. Don't spare! May natutunan na kayong lesson sa buhay na yan. Meron na kayong natutunan sa mga taong binigay na pinadaan ng Lord sa inyo. Don't spare. Huwag niyong sayangin. Maging mature. Amen? Maging mas maalam. Praise the Lord. At ang sabi pa, lengthen your cords. Lengthen your cords. Dito sa tent. First point pa lang tayo, pero parang, sige, i-intern ko na sa first point. Alright, sa tent, lengthen your cords, minsan yung tali, ibig sabihin yung tali. Ibig sabihin, pagka ang tali mo bitin, hindi mo ma-set up yung tent for expansion. Yeah. Alright? So ang dala mo dapat ay mahabang PC. Alam niyo na kung saan papunta si Pastor. Mahabang PC! Ang kailangan para ang from there to here ay mahatak at maitayo ang tent na maayos at expanded. Tama? So, ibig sabihin, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, sa buhay natin na kung saan tayo ay pinipiit ni Lord sa mga inconvenience na yan, ang kailangan natin, lengthen your cords. Lengthen your patience. Lengthen your love. Lengthen your faith. Woo! Hallelujah. Praise the Lord. Lengthen your influence. Lengthen your capacity. Praise the Lord. Lengthen your responsibility. Grow only after your faith is stretched. Lengthen your faith. Ibig sabihin, pag ini-stretch ng Lord ang faith mo, Lord, bakit hindi pa gumagaling? Lord, bakit parang pinagpipray ko kung kailan pinagpray ko, halong nagloko.
Lord, ititigil ko na ba para siya'y bumait? May mga ganon. Di ba? Lengthen your faith. Lengthen your cord. Hallelujah. Praise the Lord. God granted yung request ni Jabez. Kilala niyo si Jabez? Sa yung isa sa mga parang ang Jabez, ang pangalan na Jabez ay ipinanganak sa problema. Parang ganon. So, yung pangalan niya, Jabez pa lang. So, you know na ang pangalan ay it follows yung mangyayari doon sa buhay ng tao na yon. Right? Kaya Jabez ang pinangalan niya kasi pinanganak siya, sorrow, yung naramdaman ng nanay niya. Kaya huwag kayong magpapangalan sa mga anak ninyo ng mga walang meaning. Kasi baka wala ding meaning din yung mangyayari sa mga anak natin. Pangalanan nyo naman ng... Yung iba ngayon, panahon ngayon, wala, hindi na nag-isip, binaliktad na lang. Yung pangalan ng tatay, binaliktad. Ayun na, ang pangalan ng anak. Yung Noel, pinangalan, binaliktad, Leon. No, naman, ano ba yan? Ngayon, mukhang paglabas, gagalitin, ang temper, hindi mapigilan, rurok. Di ba? Pag-isipan nyo rin. Di ba, si Nanay Ella, kung bibigyan siya ng Lord na magkaroon pa siya ng anak, pag-iisipan niya kung ano ang ipapangalan niya sa kanyang anak. Nanay Ella, ilang taong ka na ba, Nanay? 65. 67. No, 67. Si Sarah nga, 99. Binigyan ng anak ni Lord. Pag-iisipan. So, ibig sabihin, yung willingness natin to lengthen yung ating pananampalataya, yung ating capacity, yung ating influence, no? God will extend our reach pag tayo ay willing na i-lengthen, pahabain ang mga dapat pahabain. Ang pisi ng pagpapagal, ang pisi ng pasensya, the fruit of the Holy Spirit, pahabain! Love, joy, peace, what? Ano ba? Hanggang doon lang inabot ni ano ba? Self-control. Kindness, gentleness. Long-suffering. Lahat yun dapat pinapahaba. Hindi lang bunga na fruit na bilog. Kung po pwede lang, pahabain ninyo para ang itsura ay pahabang prutas ng banal na Espiritu. Amen! Amen! Paano? Asan naman tayo? And strengthen your stakes. Dito ako medyo magtatapos na. Pagpasensyahan nyo na po. Lengthen your stakes. Ibig sabihin dito, sa context ng pagtitent, yung stakes ay yung itinutusok doon sa tali. Yung pagka ang tent mo, ang ganda na-stretch mo na, mahaba na yung mahaba na yung tali mo, and all that. Tapos, yung iyong stakes, yung iyong, ano tawag doon? Padol. Yung iyong padol, parang kalahati lang ang hindi matibay. Anong mangyayari? Baka pag nagchismisan yung kabila doon sa tabi, ay, kumala mo si pastor. Ganyan, tingnan mo, maghaba-haba na ng buhok, parang hindi pastor, huwag tayong maniniwala dyan, mahaba mo. Kulot! Naku, mga kulot-salot. Pagka ang iyong steak, ang iyong padol ay medyo hindi matibay at hindi naipukpok ng malalim, yung tent mo, sigurado lilipa rin. Alright? So, anong ibig kong sabihin, mga kanak? Anong ibig kong sabihin? God wants depth before width. Nais ng Diyos na tayo ay matibay pailalim, no? Bago niya tayo i-promote at palakihin, palawigin. Alright? Pailalim muna. So, ibig sabihin, ang dapat meron tayong isang kultura dapat dito sa ating service, lahat tayo, hindi madaling matisod. Hindi madaling mag-let the group. Hindi madaling mag-post sa Facebook. At sasabihin na, alam mo na kung sino ka. Magbago ka na. Lahat na ng masasama, inilagay mo na doon. Nag-uumpisa ka sa letter P. Ganyan. Ay, nako. Ibig sabihin, ang ating internal strength, yung stakes natin, para ang ating tent ay matibay, ay dapat malalim at matibay. Amen! Woo!
Praise the Lord. Strengthening refers to internal foundation natin ng ating character, amen, ng ating integrity, at ng ating discipline. Character, ibig sabihin, lalabas dyan yung character na dati ganito tayo, o ngayon ano na tayo, o palibre na tayo, hindi na tayo pa, uy bre, ang lakas natin makusog, bre, libre na naman. May natanggap ka ngayon, ano manitaan ko, kumita ka na sa Meta. Si Lolo Meta, binigyan ka na ng $4. Bilhin na natin ng ganyan. $4 na lang, pinag-interesan mo pa. Grabe ka naman. Alright, yung character natin, ibahin natin. Yung ating integrity. O di ba, ang bait-bait natin, lahat tayo, ganito ang itsura natin. Pero pag Sunday, para tayong mga, apakan mo yung ingron ko. Uncle, why you never check la? Parang ang leon, dragon, na lumalabas yung galit. Ay, hindi malalim. Okay lang na maapakan natin yung ingron. Maapakan yung ingron natin. Si Pastor Henry, o naapakan yung ingron. Pagpigil siya. Pero yung ano na, kamay niya parang gustong gumanon. May nana pa yung ingron. Ay, naku! Sarap mong kaliwat kanan. Pero kung pagpigil siya, naalala niya, pastor pala ako. Malalim! Matibay ang stakes niya, matibay ang padrol ni Pastor Henry. Isipin niyo na lang, nabalita sa Straight Times si Pastor Henry. Isang pastor, nakipag-aaway, napaka ng may nana na ingron. Ang sama naman ng balita na yung pastor, no? Hindi man lang nabalita na, na parang sumikat, at ganyan, kumita ng pera, mabait, na kaya nabigyan ng honor, may bigyan ng medal. Praise the Lord. Amen. So, yung ating discipline, dapat integrity. Integrity. Ibig sabihin ng integrity, may nakakakita o wala, ganun tayo. Kung tayo ay mabait, at pag Sunday, pag nauwi dapat natin ng bahay, hindi natin inaaway ang mga amo natin. Ha? Yung ama, tell Angela, I will cook dinner for you. It's okay for me cook dinner lang, but you say only 11 p.m. Moso, you have visitor also coming over. Cannot lah. You show me so I can attend my... Asa sabihin niya, atin ako ng prayer. Ikaw nagagalit. Ay, nako. Praise the Lord. Integrity. May nakakakita o wala. Ganon ka dapat. Iisa ka lang. What is your private life is also your public life. Kung masayahin ka, sige masayahin ka. Pero sa positibo tayo, yung pagkakapareho sa positibo dapat. Kasi Kristiyano tayo. Kaya pinakita mo na ikay magagalitin ka sa private, magagalitin ka rin sa public, ay hindi na napupuri ang Diyos. So, subukan din nating maging mabait. Hane? Ate JB? Subukan din natin maging mabait. Maging Diba? Pero alam mo yon yung prinsipyo. The stretching that we are in, yan, ay nais ng Diyos na tayo ay mapunta doon sa nais niya para sa atin na napakagandang plano. Nais ng Diyos sabihin, napakalaki ko anak. I am with you and I am for you. Yan ang sabi ng Bible. Diba? Pero huwag niyong i-quote yun pagka may kaaway kayo. Lord, sa akin ka kumampi. Di ba sabi mo sa Bible, kakampi ko, bumuntik sa kanilang lahat. Sila yung mga taong inalipos ang pamilya ko. Ako mismo, sinabihan nila di ako makakapag-abroad. Ayun na po. Mali. Amen. Praise the Lord. Naway ito'y naging isang simpleng palaisipan sa atin that our God is a big God. Alright? And He allows us to go through stretching season. Hindi para tayo mahirapan, but it is to prepare you, to prepare each and every one of us para sa nais ng Diyos na purpose na inisip na niya noon pa. Binuo na niya yung napakagandang purpose na yun na gagawin mo na walang ibang makakagawa kundi ikaw lang. Kaya pag ikay nagpatumpik-tumpik pa at hindi ka ready na humarap at sagupain yung purpose na yun sa buhay mo, abay, kukulangin ka sa lakas. Kukulangin ka sa dunong at kukulangin ka sa lakas, sa kalakasan ng state, sa internal natin. Palakasin natin. Habang maayos pa ang lahat, walang problema, palakasin natin ang ating pananampalataya.
Tayo mismo ang ating sarili palakasin natin. At para pag tayo sinubok at inalaw ni Lord na meron tayong dadaan ng bagyo, malakas tayo. Amen. Ready to face kung ano yung mga bagay na inaalaw ng Diyos sa buhay natin. Amen! Praise the Lord! Yan po ang point number 1 natin. Tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord! It is my joy na kami ng mga pastor ninyo, sama-sama tayo, magkikita-kita tayo doon. Walang magpapaiwan. Walang lilimpot-limpot. When God calls for someone to pray pagdating doon, you are all ready to pray. Kaya natin ginawa yung before service na tayo mananalangin because everybody will have the capacity there to pray for one another. Hindi na yung kayo yung humihingi ng prayer, kayo na ang magpipray for someone who is in need. Pag nakita nyo at sinabi ng Lord, uy, ito parang meron siyang pinagdadaanan. Maiisip nyo yon kasi bulong ng banal na espiritu sa inyo yon. Yung iba hindi nila naisip nung nakita mo yung taong yon. Just step on it, lakaran mo, puntahan mo, can I pray for you? Amen. Praise the Lord. Yung stretching na nais ng Diyos para sa atin. It is not to harm us, it is to prepare us for the changes that we are about to experience pagdating natin sa bagong lugar. Amen. Amen. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat for your message today. Lord, sabi nga sa Bible, everyone is not exempted to experience tests, experience trials sa buhay namin. Even pastors, even leaders, everyone, Lord Jesus, walang hindi mo hinayaan na nasa komportable lang. We will all face trials, we will all face the stretching season sa buhay namin. But one thing is for sure, you who promise will never fail us. You who promise that will never leave us nor forsake us. You are not a man who promise na hindi niya sinusunod, but you are a God who promise. And each and every promise that you mention in your word ay iyong sasagutin at the right time, Panginoon. Lord, ang iyong mga anak ay narito, Ama. Hindi kami makakarating sa napakagandang plano mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa buhay namin, kung hindi ka namin kasama. Mabuti na lang nauna ka na, Panginoon.